Tamad si Trillanes. Uy, yan ang sinasabi ni Senator Bongo. Nagkakapersonalan na dito. Ang totoo daw talaga, tamad daw talaga tong si Trillanes, sabi ni Senator Bongo. At yan daw po dapat ang, yan ay forma ng korupsyon, no? Pinapasahod ka ng gobyerno pero tamad ka. Yan ang argumento dito ni Senator Bongo. Ang pinag-uugatan nito ka Coffee, dahil sinampahan kasi ni Trillanes ng plunder. Hindi naman birong kasong plunder yan. Yung isinampa ni Trillanes laban kay Senator Bongo at kay Tatay Digong. Sinampahan nila yan. Ito, bumuelta si Senador Bongo. Bongo claps back at plunder rap Trillanes tamad with exclamation mark. Sabi sa balitang ito ng politico.com. O siya. Sino kayo dyan? Kay Bongo o kay Trillanes? Si Trillanes kasi nagbibigay ng stress siya kay Bongo at kay Tatay Digong sobrang stress ang binibigay. Nagsampa na ng kaso plunder at may mga isasampa pa raw. Marami pa raw po mga complaints ang isasampa kay Digong at kay Go. Senator Bongo has slammed former Senator Antonio Trillanes IV for his alleged laziness in response to the plunder charges filed against him and former President Rodrigo Duterte. Sa isa pong interview dyan sa One News, sa totoo lang, yan yung segment na yan, Go called Trillanes an attack dog who filed a complaint against him and Duterte because the 2025 elections are near. So parang ang pinupunto dito ni Senator Bongo, parte lang ito ng strategy ng kampo nila Trillanes o kung sino man po nagdidikta sa grupo nila Trillanes, for sure, liberal yan, o baka si Risa Ontiveros, ang head nila, no, dyan sa liberal, or si Laila de Lima, ano ba yan, o nagdidikta dito, para sirain daw po itong si Bongo. Yan ang explanation dito ni Senator Bongo. Kumbaga, attack dog lang yan si Trillanes kasi malapit na ang eleksyon. Tamad yang si Trillanes, yan ang totoong korupsyon. Bayad ka ng gobyerno noon pero hindi ka naman nagtatrabaho ng maayos, sabi ni Senator Bongo. Agree ba kayo na tamad? Sige, kayo na, hindi ko naman nakasama sa trabaho si Trillanes. Hindi ko alam kung paano magtrabaho yan. Tamad ba yan o hindi o kung ano man yan. In a complaint filed before the Department of Justice, Trillanes accused Duterte and Go of corruption in connection with the 6.6 billion worth of projects won by CLTG Builders and Alfrego Builders and Supply from 2007 to 2018. Kasi ang pinupunto doon ni Trillanes, maraming mga proyekto ng gobyerno inaward sa mga kamag-anak ni Bongo, which is ang gusto niyang punteriyahin dito, dapat hindi kasi conflict of interest yan Kumbaga, yes, dumaan sa bidding yan, pero alam mo na, di ba, parang magdududa ka, bakit siya nanalo dahil ganyan, etc. So yun ang pinupunto ng Trillanes dyan. Trillanes said the two companies which are owned by Go's father na si Sir Desiderio and half-brother na si Alfredo, respectively, bagged the projects despite the lack of proper qualifications. Ako, mas matindi pa yan Kulang daw po sa mga qualifications itong mga kumpanya na yan na mga kamag-anak ni Senator Bongo, pero nanalo. Pero syempre, dinideny ni Senator Bongo yan. Sa korte sila mag-usap, di ba? Korte na ang mag-desisyon yan. Total, na isang pa na naman yan. Gosa Trillanes' alleged backer should be unmasked. Sino kaya to ang nagko-control dito kay Trillanes? Gusto ni Senator Bongo na mahubaran iyang backer na yan, yung nag-uutos sa kanya. Yan yung gustong i-unmask ni Senator Bongo. Ang tanong, sino ho ba ang nasa likod ng black propaganda? Baka yun po dapat ang silipin ang mga nakapaligid sa kanya, sabi ni Senator Bongo. Sino nga ba ang nasa likod nito? Sila ano lang naman yan sila Risa Ontiveros yan. Sila Laila de Lima yan Lalo na ngayon, ka-coffee, na nakalaya na itong si de Lima. Mas marami na siyang time. Mas marami na siyang resources. Kasi makapagtrabaho na siya. Nasa labas na siya ng bilangguan para idiin o baka paghiganti kay Tatay Digong. Sinabi niya naman yan. Sinabi rin mismo ni de Lima yan na pananagutin niya itong si Tatay Digong. Baka parte na ito ka-coffee ng kanilang higanti kung sino man yung boss dito ni Trillanes. Ma'am Cecilia Peña, hintayin na lang po natin kung ano ang magiging resulta ng lahat ng isinampang kaso na ito. Sabi ni Ma'am Cecilia Peña. Yun din ako, ma'am Hayaan natin ang korte mag-decision dyan, pero
yung stress dyan, nai-stress talaga ang kampo ng mga DDS dyan. Kasi maglaan din sila ng resources dyan. Hindi mo nila pwedeng baliwalaan yan eh. Kasi kung binaliwala nila, paano kung malusutan sila dyan? Hindi kulong si Digong, o kung hindi mo siya magpapakita, o ma-issue siya ng warrant, definitely hindi nila pababayaan niya. So bibigyan nila ng time yan para sagutin itong mga kaso sa isilampas sa kanila ni Trillanes. Sobra kasi ginawa nila kay Trillanes noon yan, ginagantihan na tuloy sila. Nakaharap na ng kakampi si Trillanes. Nandiyan na sila Ila de Lima eh. O marami nang gaganti sa kanya. Ang tanong, siya ba nagtatrabaho din? Sabi ni Raul Buena. Yun din ang sagot ni Bong Gucci, ano dyan, ni Trillanes dyan. Sabi ni George Tan, Vic Rodriguez bilang kingmaker, mahiya ka naman sa sarili mo at sa kahihiyan ng pamilya. Sino ka ba? Hindi ka naman kilala. Maniwala pa ako na si Danding Kuangko na tinawag na kingmaker. Ikaw, Vic, mahiya ka sa sarili mo. Sabi ni George Tan. Joel Carino, yun lang, paniguradong maraming bala si de Lima na ipupukol sa mga Duterte. Ako, sigurado ako dyan, ka-coffee. Ano lang nila yan? Pinapahinog lang nila yan. Yung mga ebidensya nila. Once na ano na yan, okay na yung build up nila sa kaso, isang pa na nila yan. Naniniwala ako dyan, hindi tatigil si de Lima hanggat hindi nakakaganti yan kay Tatay Diggs. No? Nagpe-prepare yan. Kayo, ka-coffee. Kaso, kailan kaya? Kailan kaya? This year kaya? Pwede kaya this year? O next year yan, yung mga kakasong isasampa na yan kay Tatay Digong at sa kung kanino man. Nakadepende sa oras yan ng liberal kasi sila maghihigat. Anyway, good luck naman sa kanila dyan. Pagalingan na lang sila ng mga abogado kung sino ang mananalo, sinong lulusot dyan. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang ka-coffee, pa-like and follow sa Facebook. Kung nasa YouTube, please click yung subscribe. And nandiyan dyan sa baba. At i-like na rin ka-coffee yung video natin ka-coffee para updated kayo sa ating mga bagong upload. Ay, Virginia Camero, sir, good PM. Pabati naman po ako, taga-Palawan ako, supporter niyo, sir. Thank you, thank you. Ma'am Virginia Camero. Yan, first time natin ma-shoutout si Ma'am. Shoutout po, nandiyan po siya sa Palawan. Happy viewing po sa mga taga-Palawan din. Kuha na po ng kape. Sige na, move on na tayo sa ating next topic.